Eto yung sunod, mga kababayan. Kay Alan Cayetano. Naku po, eto na tayo ha. Kay Alan Cayetano na tayo. Ito na yung pinaka-exciting part. Ano na naman yan kay Alan Cayetano, Kent? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, tama nga yung sabi ni Erwin Tulfo na simula nung si Alan Cayetano ay tinanggal, no? Or natanggal or napalitan, pagka Senate President ay nagkaroon ng problema sa pang-iisip. Ito pakinggan natin mga kababayan. Pakinggan natin bago natin i-proceed sa sunod. Ito. Follow industry news. Stay informed. May ads lang po ha. With LinkedIn. Get the app today. May ads lang mga kababayan. Yeah. Sa pagtingin ninyo, ano ba nakikita nyong posibleng dahilan kung bakit nag-unleash ng ganitong barrage of attacks ito si Alan Peter Cayetano on the eve of a very crucial vote by the Senate Impeachment Court? Actually, Christian, kaya nga nagdadalawang isip ako kung I will join you in your program today. Kasi nga ayaw ko na sanang sagutin, but then a lot of my friends are telling me, sagutin mo para malaman nila what's going on. Ang problema kasi, Christian, after nung matanggal siya sa pagiging Senate President, naiba na yung kanyang takbo ng pag-iisip, yung kanyang pananalita. I mean, hindi na nga siya kinakausap ng lahat ng members ng majority. Even sa minority din. Kasi ang practice pala dyan, Christian, since bago lang ako sa Senado, ngayon ako na-experience ng mga kudita-kudita. After a few days ng kudita, yung natalo na napababa na Senate President, kinakausap naman niya lahat. Kinakausap din siya, mga grupo na natalo. In the case of Senator Cayetano, walang kumakausap sa kanya. Hanggang ngayon, walang kumakausap sa kanya ng majority. So, siguro kailangan niya ng attention, pero hindi tama yung attention na gusto niya. So, ibig sabihin, di alam ng mga kababayan natin na yun, simula nung napatalsik siya, kasi 2 linggo lang siya Senate President, siya yata pinakamaikli na naging Senate President. Narinig nyo? Simula nung napatalsik siya, yung 2 linggo lang yata siyang naging Senate President. Siya yung pinakamaiksi. Hindi siya 2 linggo, 3 araw lang. 3 araw lang. Kasi bakit mga kababayan? Ayaw ng mga sa kanya senador eh. Continue mga kababayan. Hindi niya matanggap. Kaya ganun ang nangyayari ngayon. That's what we believe in. Hanggang ngayon, wala kumakausap sa kanya ng mga members ng majority. And then sa yung pag-question niya doon sa Sal-en ni Senator Ping Lacson, and of course, sa Sal-en ninyo, what do you think of that? Bakit niya binabanggit yun? Tingin niyo? Hindi ko alam. Marami ako naiisip, pero alam mo, Christian, kahapon may nagsabi sa akin, I was on my way to church. Pinagdasal ko na lang kasi mahirap naman na patulan yung may diferensya sa pag-iisip. So, tragis na yan. Narinig nyo sabi ni Erwin Tulfo. Galing siya sa simbahan. So, kagagaling niya sa simbahan, mahirap daw patulan, no? Yung may mga diferensya sa pag-iisip. Putang ina. So, ibig sabihin, baliw si Cayetano. Ang hirap patulan, may mga diferensya sa pag-iisip. Ay, buti na lang hindi niya sinabing may kapansanan sa pag-iisip. Ay, Diyos ko. Alam niyo, yung mukha ni Erwin Tulfo. Ay, naku. Ayan o, nakita yung mukha ni Erwin Tulfo. Ay, naku. Ulitin na natin. Sana ba yun? Christian, kahapon may nagsabi sa akin, I was on my way to church. Pinagdasal ko na lang kasi mahirap naman na patulan yung may diferensya sa pag-iisip. So, might as well just pray for them. Kasi para ka na rin pati ikaw may problema ka rin sa pag-iisip kung papatulan mo yung taong Ay, pinagdasal na lang niya. Papunta na simbahan.
Kasi mahirap patulan. Kasi kung ang taong may diferensya sa pag-iisip patulan mo, para ka na rin may diferensya sa pag-iisip. Putragis na yan mga kababayan. Ang sakit ng aking IUD. Parang matanggal. Kaya eto mga kababayan, sa totoo lang, alam nyo, naniwala na ako kay Erwin Tulfo. Na talagang si Alan Cayetano may diferensya sa pag-iisip. Bakit? Mga kababayan, bakit? Eto po siya. Si Alan Cayetano, gusto nang palitan si Kibuloy. Wala na, natuluyan na, naging pastor na si Alan. Mga kababayan, di ba naalala ninyo, si Alan Cayetano laging nagsasabi, mapagpalang araw, may God bless us all. Tapos may mga versikulo 1, kapitulo 2, ayon sa Biblia. Ngayon, wala, pastor na siya. Pastor na si Alan. Pakinggan nyo Wait lang. Ang ganda ng plano ni Lord sa'yo. Pero pakisabi naman dun sa kabilang side, may plano ang demonyo sa'yo. So, first thing I want to share with you guys, maganda plano ni Lord. Nasa campus kayo, gusto ni Lord makatapos kayo. Gusto ni Lord maganda trabaho at karir nyo. Baka iba sa inyo, dyan nyo makikilala ang partner nyo sa buhay. Ang ganda ng plano ni Lord sa'yo. Kita nyo mga kababayan. Natuluyan, naging pastor na. Pastor na si Alan. Ay, Diyos ko. Kahapon lang, kakalive lang nito. Kahapon kakalive lang nito sa Facebook. Ngayon, pastor na. May pa Jeremiah 29:11. Oh my God. Anyari, Alan? Ano to? Dahil makagasuhan, naging pastor bigla. Ay, Diyos ko. Ano kayang pangalan ng nito? Pero Jeremiah 29:11, NKJV. Sabi sa akin ni Lord God, ako na lang daw ang may kayang patayin si Satanas para maligtas ko ang lahat, kayong Pilipino at buong Pilipinas. Putang ina talaga mga kababayan. Parang, pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo mapunta sa langit. Pastor na si Alan. Nalala niyo, sabi ni Kibuloy, anak ako ng Panginoon. Yung ama ninyo si Lucifer. Nakipagdebate ako kay Lucifer, natalo ko sa purgatorio. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Si Alan, mayroon na. Si Alan, inutusan ng Panginoon. Kaloka. May utos ang Panginoon. Hindi ko alam kung saan to pinapanagi. Siguro na naginip siya. Ang sabi ng Panginoon, Jeremiah 29:11. Sabi sa akin ni Lord God, ako lang daw ang may kayang patayin si Satanas para maligtas ko ang lahat, kayong Pilipino at buong Pilipinas. Diyos ko, si Alan naging pastor na. Ay, Diyos ko, tawang-tawa ako kanina. Sabi ko, putang ina, kahapon senador ka lang, ngayon pastor ka na. Ay, Diyos ko. Pero pakisabi naman dun sa kabilang side, may plano ang demonyo sa'yo. So, first thing I want to share with you guys, maganda plano ni Lord. Nasa campus kayo, gusto ni Lord makatapos kayo. Gusto ni Lord maganda trabaho at karir nyo. Baka iba sa inyo, dyan nyo makikilala ang partner nyo sa buhay. Ang ganda ng plano ni Lord sa'yo. Tignan mo, estudyante kaharap niya. Ang ganda ng plano ni Lord sa'yo. Makapagtapos ka at maging successful ang buhay mo.
Sinong nagsabing Lord? Wala namang sinabi si Lord doon. Tapos baka daw minsan diyan mo na makikita ang magiging partner mo. Ay nako, Alan. Sign na yan. Sign na yan na malapit ka nang makulong. Parang gusto yatang palitan si Kibuloy. Ay, Diyos ko, mga kababayan, giahak to si Alan. Parang gusto yatang palitan si Kibuloy eh. Kasi ang sabi ni Kibuloy, anak ako ng Diyos, sugo ako ng Panginoon. Kapag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo mapunta sa langit. Samantalang siya doon bumagsak sa prisuhan. Tapos si Alan, eto na siya. Sabi sa akin ni Lord God, ako na lang daw ang may kakayahang patayin si Satanas para maligtas ko ang lahat kayong Pilipino at buong Pilipinas. Ay, nako. Ito na nga. Ito na siguro mga kababayan ang katanungan na ganito ba talaga kapag makulong ka na? Maganda ang plano ni Lord kasi malamang malapit ka nang makulong. Sabi ni Joey Tabuan, ito na, banal na aso, santong kabayo, Petra, huwag mong gamitin ang Diyos sa kahibangan mo. Sabi ni Antonio Vitalicio. Sabi ni Saldi de Layola, wow, parang si Kibuloy. Kawawang nilalang ito. Maganda ang plano ni Ping sa'yo at matibag. Sus mio, Rodi, laki ng tama mo. Kita niyo mga kababayan, naging pastor na si Alan. Pero pakisabi naman dun sa kabilang side, may plano ang demonyo sa'yo. So, first thing I want to share with you guys, maganda plano ni Lord. Nasa campus kayo, gusto ni Lord makatapos kayo. Gusto ni Lord maganda trabaho at karir niyo. Baka iba sa inyo, dyan nyo makikilala ang partner nyo sa buhay. Ang ganda ng plano ni Lord sa iyo. Diba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, mukhang kakaiba na si Alan. Manghuhula na siya ngayon. Biruin nyo maganda ang plano ni Lord, makapagtapos daw. Tapos makakita na daw ng love life or mahal sa buhay. Di ba? Ang galing, no? So, resulta ito mga kababayan na marapit ng makulong. Kaya naging pastor. Hindi kasi nadadaan sa Bible verse eh. Kaya ngayon siya na yung naging pastor. So yun lamang po mga kababayan, no? Yung ating reaction, no, mga kababayan sa mga oras na ito. Kibuloy the second. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat kayo palagi. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali kung saan man kayo ngayon, lalo na sa mga OFW at saka sa mga taga-Iligan kay Rex Rublon. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat dyan. No? Maraming salamat Luzon, Visayas, and Mindanao. Province of Netherlands, Nidigong ang Davao City. Maraming salamat and see you sa mga susunod na araw. God bless. Thank you. And bye-bye. Maraming salamat mga kababayan.